Yan. Hindi, pero ang tanong, kailangan na bang harapin ng Pangulong Marcos ang akusasyon laban sa kanya o tama lang yung stance niya ngayon na dinadownplay niya tinatawanan niya lang Well, una kasi medyo hindi naman bago yan eh. Kung maalala nyo, nung December 2021, bago pa nung eleksyon, no, bago pa nung official na campaign, bumalat na si President Duterte Tama. na si BBM na kandidato nun for president ay isang adik, no, isang mahinang leader at isang sinungaling. No, so bago pa man nung eleksyon, binabanata na, ginagamit na sa kanya yan. Eventually, ay in-endorse naman nila Duterte si BBM, no? Tumahimik na sila at yung kanyang anak ay naging vice president. Tama. Tumakbo as vice president. Pero nung nag-unravel o nawasak yung unit team, ay naging issue yung inulit-uli yung issue na yan, na pagiging adik, pagiging bangag, no? At makita nga natin late last year, lumabas yan kay Maharlika na meron daw pulburon video. Ama. Na humigit daw ng pulburon. At nung inamin ni Harry Roque na itong ICC ang nagpapapasok ay hindi lang si Speaker Martin Romualdez kundi yung presidente mismo, ay nag-scale up yung mga atake na yan using yung narrative ng drugs, ng pulburon, no? Nung January 28 rally sa Davao, yan ang isang main attack sa kanya, bangag. Yun yung exact words ni ex-President Duterte. Noong mga rally ni Kibuloy dito sa Liwasang Bonifacio, yun din uli ang inulit, no? At yung ikalawang rally last month sa Davao ay naulit-uli yan. Ang sabi nga nila, papayag ba yung mga military at saka yung mga kapulisan na ang kanilang commander-in-chief ay isang drug addict. Tapos kadikit dyan, ito na, nagkaroon na ng hearing sa Senado. Moto proprio itong hearing na ito. Ibig sabihin, walang humingi ng hearing. Yung chairman mismo ng committee ang nag-conduct ng hearing. Nakaalyado ni Pangulong Duterte dati, ay nakaalyado ng dating Pangulo. Correct. Yes, tapos nakadalawang hearing, pero parang wala namang masyadong corroboration, no? Sabi ng PIDEA, wala kaming ganyang records, no? Tapos sabi nung whistleblower, yung witness, si Morales, nanggaling daw sa isang source, pero ayaw naman niyang banggitin kung sino yung source, no? Tapos nadamay pa si Marcel Soriano, pero walang corroboration, no? Walang corroboration, kaya hindi ko alam kung saan napupunta yung hearing na yan. At sabi nga ni Senator Zillanes, bahagi yan ng ouster plot. Oh. No? So dumidikit-dikit na yan eh. Yeah. Yung tanong nyo, tingin ko nasagot naman for now yung kanyang fentanyl answer. Diba? Yun yung kanyang fentanyl answer na may pagka-passive-aggressive. May kaunting pitik, may kaunting iwas, no? Pero may kaunti ring patol. Pero medyo binanatan din niya yung hypocrisy nung bumabanat sa kanya. Kaya nga medyo kompleto yung kanyang sagot eh. For now, tingin ko okay naman yung ganung klaseng sagot. Ang kulang ay yung mga nagdedepensa sa kanya. Dapat kasi hindi lahat ng banat sa kanya siya yung sumasagot eh. Dapat meron siyang spokesperson na sumasagot. No? Dapat meron siyang kapartido na sumasagot galing doon sa Partido Federal. Dapat may mga cabinet secretary na sumasagot. Dahil walang sumasagot, yung first lady ngayon ang napipilitang sumagot at bumanat. Oo nga, napansin nga namin, wala nga palang spokesperson si Presidente, Kasi si Secretary Cheloy parang hindi naman nagsasalita in behalf. Madalang ang ma-interview yun, Wala nga siyang tagapagsakagaya ni Secretary Roque, dati partner. At saka ni Panelo. Tagasalag. Oo. Parang walang ganun si Pangulong Marcos, Ronald. Oo nga, wala siyang defender, wala rin siyang attack dog. Paano si Panelo at si Harry Roque, hindi lang sila defender, hindi lang sila spokesperson, no? Sila ay attack dog din, no? Hindi ko naman sinasabi na sila ay asong ulol, no? Wala Okay, kasi. sila ay attack dog lang. Easy. Attack dog lang.
top dog lang. So wala yun. Tapos wala rin siyang kapartido na nagdedepensa sa kanya or mga cabinet secretary na dapat sumasalag ng mga hampas at Yeah. willing to go, willing to take the seppuku. Yung napanood nyo sa Shogun. Yes, yes. Oh, tama yan. Tapos handa magpakamatay. Walang ganun eh. Ganun, Kaya oo. eto na si First Lady na wala namang official position or function. Siya ngayon ang sumasalag at bumababa. That's a good observation, Ronald. Ano? Pasok natin sa discussion si Doc Froy. Doc Froy, what is your take? Dapat na bang ang stronger response from the President kaugnay dito sa mga adik-adik bangag-bangag issue? O tama lang yung ginagawa niya ngayon? Do not dignify it. Yes, actually there are two sides to the coin na siguro kailangan natin tingnan dito. First one siguro from an administrative standpoint, I think it's also imperative that he categorically denies itong mga allegations na to dahil nga syempre as a public official there must be a good sense of transparency, accountability, and I think he is still very much accountable to the people. So I think a categorical denial like not just simply shrugging his shoulders as if the issue does not matter, because in fact it is a public concern. I think that should merit a stronger stance or position on the part of the President. Now, on the other hand kasi, from a legalistic perspective, alam naman natin siguro that rules-based ang ating judicial processes. At sa punto nga na to, nakikita natin na parang yung pagdinig sa Senado, para siyang parang wala naman talagang patutunguhan. Nakikita natin para siyang political witch hunt ang nangyayari, and I think it's more political more than anything else, dahil nga yung bumabanat doon sa Senado alam naman natin kaalyado ng dating Pangulo, and yun nga parang nagiging prelude itong pagdinig na to doon sa maaring ihain na ICC arrest or warrant, and the possible inclusion again of the Philippines to the Rome Statute. So parang nakikita ko parang could be a diversionary tactic on one end, dahil nga wala naman talagang maliwanag na legal basis itong nagiging pagdinig na to. Pero Doc, sa palagay mo ba lalala pa ito? Kung baga tatamaan ka nito, kung ikaw si Presidente Marcos, hindi yan mawawala. Tuloy-tuloy yan, and it could actually hurt him politically pag hindi niya kinonfront direkta yung bangag issue. Tama po 'yan, kasi kung nakikita natin ito nga yung nagiging rallying point or battle cry nung maisog rallies, Kung makikita natin lahat halos ng mga rallies ng kabilang partido wala silang sinisigaw kundi itong issue na to, na kung makikita natin there is a stark contrast naman doon sa ipinaglaban nung panahon ni Pangulong Duterte, which is of course anti-drug campaign, So whether it's violent or whatever, talagang naging maliwanag yung perspektibo ng nakaraang pangulo, and then you have a president right now who is facing this allegation. So I think a denial, a public denial will definitely help the president na at least habang tumatakbo itong pagdinig na to, whether may patutunguhan man o wala, at least nagiging maliwanag sa mata ng publiko, Kasi alam naman natin sa politika, it's not really what it is, but the perception of what it could be na maaring makaapekto doon sa ating Pangulo. And certainly, you don't want this to happen, especially na nalalapit na yung 2025 elections and may binubuo pa ring senatorial slate, maaring makaapekto to sa iyong mga kandidato. Pero ang one-time denial ba would satisfy yung lahat ng mga patutsada, lahat ng mga parinig, lahat ng mga akusasyon? I think so, because right now at this point, Doris, wala naman talagang maliwanag na
na pinaghuhugutan din yung kabilang kampo, no? Yung kanilang mga witnesses, yung kanilang testimonies are not being meted with legal weight at this moment, at this point in time. So I think just a categorical denial on the part of the president, not just simply shrugging his shoulders or not just simply laughing it off. Kasi ang perception natin kung minsan kapag tinatawanan mo lang ang isang bagay, baka there's a semblance of truth in it, no? Na parang ina-avoid mo lang pero maaring may katotohanan. And yun nga, I think a denial on the part of the president saying that his vision is really more in line with governance and not really, and that he doesn't want to be sidelined by these things. And then once and for all, he would like to clarify the issue that he was never involved in all of this. I think that will be also a very important thing to do at this point. Secretary Llamas, saan patutungo ito? Sa palagay mo ba matitibag si Pangulong Marcos sa mga ganitong akusasyon o hindi naman kayang-kaya niyang i-survive ito? Una, nakatikit yan doon sa framework ng mga Duterte. Huwag niyong kalimutan, kaya meron silang kaso sa ICC ng crimes against humanity dahil doon sa libu-libong pinatay dahil dito sa kanilang tokhang at saka drug war. No? Yan yung kanilang treatment sa drug. Sa kanila fundamental yan. At ang fundamental ay yung user. Ang pinatay nila yung mga addict at yung mga pusher, di ba? Yun yung kwan Sabi nga ni Senator Ping Lacson, bakit hindi yung supply side? Bakit yung demand side? Bakit yung biktima, yung mga pinapatay nyo? No? At ngayon, to make a long story short, nasa ICC na ngayon yan. No? Ikalawa, ay dinidikit nila yan, hindi lamang sa ouster, kundi pati yung threat of assassination. Huwag niyong kalimutan, halimbawa, yung unang Davao Rally, ang sabi nga ni ex-President Duterte, hindi lang niya tinakot ng secession, ng insurrection, ng mutiny, ng coup, yung presidente. Sinabi rin niya, buti na lang, hindi ako presidente, kung hindi, nadamay ka sa tokhang. No? At inulit yan ni Baste, Mayor Baste, nasabi niya, baka magaya kayo dun sa Romanov, sa Russia, at saka kay Mussolini, sa Italy, na minasakir at pinatay. So it's not hindi na siya veiled threat. Dinidikit nila itong kanilang anti-drug campaign dito sa banat nila kay President Bongbong Marcos, no? At kung titignan mo kung itong banat na ito ay mayroong traction, sa surveys wala. Sa mga rally, wala. Dahil maliliit na lang yung mga rally No, sinusubukan nilang magkaroon ng people power, pero yung mga rally sa Davao, sa Bulacan, sa Cebu, sa Dumaguete. Dumaguete. Sa Parang wala masyadong traction. dito sa Liwasang Bonifacio, mukhang wala namang traction, no? Wala namang traction. Kaya for now, hindi naman siya makakaapekto. No? Ang kailangan gawin ng presidente ay change the narrative. Puntahan nila yung problema ng mga bansa, ng ating bansa. Halimbawa, sabi nyo kanina, tumataas yung ating growth rate, pero yung mga tao ay patuloy na nagugutom, naghihirap, nahihirapang bumili ng presyo. Yun ang kanyang tugunan. No? Dahil yung ating Gini coefficient, yung level ng inequality, ay patuloy na malaki kahit tumataas daw yung ating growth rate. Yun ang dapat niyang focusan. Halimbawa, nung 3 days ago, nagharap yung employers at saka yung labor sa Kongreso. No? Humihingi yung labor 150 wage increase. Sabi nung mga kongresista na iba ay inflationary yan. Meron daw silang research. Sabi nung labor, paano magkakaroon kayo ng research? 35 years, wala namang minimum wage increase. No? Sabi ng mga ECOP, makaka-apekto yan sa mga mahihirap. Lalo silang hihirap. Sabi ng labor, paano kayo naging spokesman ng mga mahihirap? No? Sinabi nila sa mga Employers Confederation. So dapat yan yung dyan pumunta yung presidente.
Yung mga gut issues, yung may epekto Kasi sa pumunta masa. dahil sa survey, no, yan yung malaki ang impact eh. 2/3 ay inflation, 44% ay wages, etc. etc. Sige po. Wala naman traction yung kanilang banat sa unless meron silang maipapakita na smoking gun. Ito nga yung nila, yung pulburon video. Now, ang problema, last year pa yan dapat inilabas eh. Every month ilalabas daw yan eh. So, nagkakaroon siya ng parang urban legend na itsura. Tama. Kaya nagiging urban legend siya eh. Pag yan ay pinalabas this month o next month, baka kulang na yan sa traction. Dahil nga, ilang beses nang sinasabi na papalabasin yan. Tama. Sige, Doc Froy. Nagiging urban legend na siya. Opo, Tama. last 3 minutes tayo. Diyan na si Kabayan. Doc Froy, do you think hindi fatal itong mga akusasyon ngayon kay Presidente? Politically, hindi mo siya matitibag by just doing that? I don't think so. Right now, nakikita naman natin na so far, I think maganda pa rin naman yung ating mga nakikita na direction na kagaya nga nito, no? Medyo umaayon sa presidente yung pagbaba ng presyo ng langis and many other things, ano. Pero tama si Secretary Llamas, I have to agree with that, no, that the gut issues really have to be faced. And I think also, in addition to that, I think the president should also take a more serious stance or look into the drug issue. Kasi alam naman natin, medyo bumabalik at lumalala talaga itong problema sa droga. And I think one way or one good way of thwarting off the allegations against you is by being a staunch adversary nitong mga drug users, rather drug pushers na to, at ipakita sa publiko na talagang merong decisiveness ang ating gobyerno na tapusin itong problema ng droga. So in a way, subliminally, na ipapalating niya sa mga taong bayan yung mensahe na galit ako sa droga, na ayaw ko sa droga, kaya ito pinaguhuli namin sila. Yeah, very good. Thank you, Ronald. Maraming salamat. Naubusan tayong oras. Secretary Ronald Llamas. Sir, thank you, sir. Sa Thank uulitin you. po. Sek, Thank you. maraming Radyo salamat. 630 at Teleradio Serbisyo. Ano ba yun? Wala